Oh no! Hello mga mamshi! Welcome sa ating mini vlog! So for today's ganap nga ay aahon nga pala muna kami sa bahay namin doon sa bukid. Hindi naman nga siguro masyadong obvious dito kay Chantal na tuwan-tuwa nga talaga dahil ngayon nga lang ulit kami makakaahon doon. Dahil syempre iba pa din talaga kapag ang nakakalaro niya ay yung mga pinsan niya. Naku, hindi talaga maipaliwanag kung gaano kasi itong dalawang bata na to. Yung tipong kahit nga away ng away to magpipinsan na to kapag magkakasama ay iba pa rin nga kapag sila yung magkakalaro. Gustuhin man nga namin na palaging umahon dun sa bukid para nga kahit papano ay malinisin at matingnan na rin namin yung bahay namin dun ay hindi nga nagkakaigi. Dahil alam nyo naman napakadami talaga namin ganap ngayon sa buhay. At halos lahat nga na trabaho namin mag-asawa ay nandito nga sa bayan. Totoo nga lang ay nung nakaraan linggo pa nga namin binabalak umuwi dahil nga ilang linggo na rin namin hindi nabibisita yung bahay namin dun. Yun nga lang din natuloy dahil nga nagkataon na day off ako at si Daddy Sherwin naman ay walang vlog. Antok na antok pa nga ako sa mga oras na to dahil nga galing pa ako sa closing shift. Pero reveals na dahil kayang-kaya ko naman niyang isaglit ng tulog dito sa tricycle mamaya. So medyo maambon nga ng time na to pero buti na lang at meron ng trapal yung tricycle namin sa harapan kahit papano. Ang dami talagang beses na sumasagi sa isip ko na huwag na lang mag-vlog at itigil na lang tong mga pinaggagawa ko. Pero ewan ko ba palagi na lang may nagtutulak sa akin na parang kailangan ko nga tong i-push. Dahil sabi ko nga noon ay hindi lang naman ako nandito para lang kumita o para lang magpasikat. Dahil alam ko nga na balang araw itong mga video na to ay magsisilbing documentation ng buhay ko. Na walang kahit anong pressure ba at pag-iisip na aba kailangan ko kaagad kumita. Ginagawa ko to dahil gusto ko. So anyway, maiba ako. Andito na nga pala kami sa daan papasok ng Santo Niño Uno mga mamshi. Kakatuwa lang din talaga dahil napakalaki na nga ng improvement ng daan dito sa amin. Nako, dahil alam nyo dati sa totoo lang nung hindi pa nga nagagawang kalsada tong daan dito sa amin parang tubog talaga dito kapag umuulan. Ngayon medyo nag-iba-iba na nga din at kahit papano ay umalwa na nga rin yung daan kahit nga tigkakalahati pa lang yung sementado. At sa wakas mga mamshi medyo natatanaw na nga namin yung aming bahay. Yung bahay namin na medyo napabayaan na nga. At sana talaga dumating yung panahon na kahit papano ay mapaayos namin tong bahay namin na to. Para naman nga kapag umuwi kami dito ay hindi na rin namin kailangan makipanulugan pa. Dahil may sarili naman nga kaming bahay. Yung tipong kabababa pa nga lang namin ng tricycle ay ito nga si Chantal tumuturo na kaagad sa tindahan ni mama. Ito nga kapatid ko na napagkakama lang ako ay kagagaling nga lang din sa bahay nila mama at doon nga rin sila nakipanulugan. At sobrang na-stress nga talaga ako dito mga mi dahil nakakita nga ng asawa ko na butas nga yung likod ng bahay namin. Dahil almost 1 month nga sila mama na hindi nagbubukas ng tindahan at palagi lang silang andun sa bahay nila. Siguro din na rin nila namalayan na may nakapasok nga dito sa bahay namin. Sa totoo lang mga mamshi, hindi na nga rin ako nakapag-video ng maayos dahil nga nanggigigil ako sa galit. May mga kaldero nga kaming nawala dito sa loob ng bahay. Pati na nga rin yung picture frame ng graduation ng anak ko ay kinuha nga din. Pati nga yung ibang damit namin sa loob ng bahay ay nakakalat nga pagpasok namin. Nagtataka nga kami kung paano nga nagawang pumasok nun sa loob ng kabahayan namin. Nakalak naman nga ang pinto namin at ang mga bintana nga namin ay nakapako na. At habang binabalita ko nga kila mama yung nangyari, itinawag nga ako ni Daddy Sherwin at nalaman nga niya na dito pala sa may dingding namin dumaan yung magnanakaw. Sinira niya mga mi yung aming dingding para makapasok siya dun sa loob. Siguro hindi rin yung nagtagal dahil wala naman talaga siyang mapapala dito sa loob ng bahay namin. At kung may nakuha pa man siya dito sa loob ng bahay namin, nako, si Lord na lang ang bahala sa'yo. Sana lang hindi na to maulit pa.